manyaman. Sino ba naman ang hindi matatakam sa umuusok na sisig? Kadalasan itong gawa sa inihaw at tinadtad na tenga at mukha ng baboy. At mas pinasarap pa ng sibuyas, toyo, kalamansi at saka ihahain sa sizzling plate. Ang recipe na ito na master na since 1974 ng sisig queen na si Aling Lusing. Pero alam nyo bang isa lang aksidente ang pagkakaluto nito? Nagtitinda ng mga barbecue si Lola. Tapos one time daw nasunugan ng tenga ng baboy. Okay. Siyempre, alam mo naman yung mga matatanda, ayaw nila ng may nasasayang. Nangihinayang. Nangihinayang, yes, Oo. tama. Ngayon, ang ginawa niya, yung tenga ng baboy, tinadtad niya. Tapos pagkatadtad niya, nagsagap siya ng ganito. Ayan, yung ginagawa mo itong ngayon, ginawa ko, oo. nagsangkap siyang ganyan. Tapos tinatikim niya sa mga customer niyang foreigner. Tapos nag-click. Nagustuhan. Nagustuhan. Ang di sinasadyang putahe, aba nagtagal na ng 5 dekada. At bagamat pumanaw na si Aling Lusing noong 2008, dinarayo pa rin sa Angeles, Pampanga ang kanyang sisig. Ano sa tingin nyo yung naging sikreto ng inyong negosyo? Siguro yung hindi namin binago yung sa ingredient na ginawa ni Lola. Oo. Na till now, yun pa rin ang ginagawa namin. Oo. Yung simpleng ingredient. Simple nga ba talaga? Sige nga Mina, paano ba niluluto ang original sisig ng Pampanga? O, try natin maghiwa. Ninipisan lang natin. Okay, matrabaho din pala talaga siya. Isunod na ang mga pampalasa. Lagyan natin ng salt, bechin, isa rin na paminta. Okay. O yun, tapos yung atay. Para juicy siya, lalagay ko suka. O ano pang hinihintay? Husgahan na yan. Mo. Tama-tama yung asim. Tama lang. Tama yung pagkakahalo nung alat tsaka nung asim. Gusto ko kasi, nalalasan ko yung atay. Pero syempre, di pwedeng tayo lang ang nag-e-enjoy. Oras na para pagsilbihan ng mga kapatid nating dinayo pa ang Pampanga para sa sisig ni Aling Lusing. Eto na, ang kanilang in-order na sisig. Layo natin sa mukha kasi pumuputok. Tara na, let's go. Bilisan mo na po yan, bilisan mo. Ano? Ibang lasa, sir. Parang ibang lasa, sir? O bakit? Ano pinagkaib? Ano ba yung nakasanayan yung sisig? Ano, masarap naman. Hindi siya katulad nung binili na talaga ngayon. Iba ba talaga? Pinaprank ako nito. Sir, iba kahit Iba, ikaw, sir. sir. Tikman mo, sir. Ba't sabi niyo? Iba nga. Ma'am, ano Maalat ba? daw. Pwede po, Ate tikman Mina. niyo po kasi maalat na maasim talaga, ma'am. Iba po talaga yung ano Hindi, niya. okay lang. Okay yan. Yun talaga. Ako nga, yun yung nagustuhan ko eh. Okay Pinaghalong lang, okay alat lang sa yan, asin. Jess. Kasi It's a prank. prank. Sabi ko na eh. Sabi ko. Hay, may tatamaan sa akin pagkatapos ng shoot na to. Joke lang mga kapatid. Pero isang bagay ang tiyak na hindi prank. Patok na patok pa rin ang sisig ni Aling Lusing. Alam nyo bang nakakaubos sila ng 50 to 60 kilos ng baboy, 2 kilo ng atay, at 10 kilo ng sibuyas kada araw? At ang kitaan, umaabot ng hanggang 6 digits tuwing weekend. Sa tingin mo, bakit bahagi na ng kultura ng Pampanga ang sisig ni Aling Lusing? Siguro dahil siya yung naka-imbento ng sisig, parang yung pupunta ka ng Pampanga, iisipin nila, pupunta ako ng Aling Lusing. Gusto kong matikman yung sisig ni Aling Lusing. Sinong mag-aakala na gamit ang mga simpleng rekado, makabubuo ang mga Pinoy ng isang putahe na kalaunan ay kikilalaning isa sa best dishes in the world. At lahat ng yan nagsimula sa isang pambihirang aksidente sa kusina ni Aling Lusing. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.